Nais kong dalhin pa kayo sa ilang kwento dito sa Aklat ng Gawa at sa chapter 18, verse 8, ganito po ang sabi. Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believe in the Lord. Hindi po sinabing receive the Lord, kundi believe in the Lord. And many of the Corinthians who heard him believed and were baptized. Muli nating makikita na hindi po ipinagpapaliban ang bautismo ng mga naunang Kristiyano. Alam nila kung gaano kahalaga ito. Muli nating mababasa na believe and were baptized ay hindi nila pinaghihiwalay. So tingnan po ninyo ang katotohanan ito. He who believes and is baptized will be saved. Kay Pedro naman, repent and be baptized. Lahat kasi ito ay tila magkakakambal, magsama-sama. Hindi mo dapat pinaghihiwalay ang tatlong ito bilang tugon ng isang mananampalataya sa Ebanghelyo. Believe, repent, be baptized. Kapag nakita ng Diyos na ito ay totoo sa puso ng tao, doon ay ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Isang katotohanan po, huwag niyong bautismuhan ang inyong sarili. Meron po kasi akong isang narinig na sarili niya, binautismuhan niya. Hindi po yan ipinag-uutos ng Panginoon o ng mga apostol. Baka pag ginawa nila yon, o kapag ginawa mo yon, ay ipapatong mo na lang din ang iyong kamay sa iyong sariling ulo. At sasabihin mo, tumanggap ka na rin ng banal na Espiritu. Sinarili mo na, diyan ay kawalan ng pagpapasakop. Meron pa akong kilalang isang taong ganyan. Kamakailan ay meron pong nagtanong sa akin, Pastor, bakit hindi ka nagpapatong ng kamay pagkatapos mong bautismuhan ang mga mananampalataya? Sabi ko po sa kanila, sa inyo na mga binautismuhan ko, sino sa inyo ang umaamin na wala pa kayong banal na Espiritu bago niyo ako nakilala o bago ko kayo binautismuhan? Ang totoo, ang napapansin ko, ay hindi kayo pumapayag na hindi kayo na born again bago niyo ako nakilala. So sabi ko, kung papansinin ninyo sa mga apostol, ang mga baguhan ang pinapatungan nila ng kamay upang tumanggap ng banal na Espiritu. Kung ito ay napuspos na nung una, hindi na kailangang ipatong ang kamay para tumanggap muli. Sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, ay mapapansin natin doon na ang banal na Espiritu ay kusa na lang bumababa sa mga nabautismuhan na ng banal na Espiritu nung sila ay na-born again. So kung kayo po ay baguhan at magpapabautismo kayo sa akin, wala pa kayong buwang tungkol dito, wala pa kayong kiniklaim na kayo na born again, hindi na kayo nakikipag-argumento sa akin, o hindi pa kayo nakikipag-argumento sa akin tungkol sa bautismo at sa pagtanggap ng banal na Espiritu, willing po ako na ipatong aking kamay. Pero kung kayo mismo nagsasabing kayo ay mga dati ng born again, tumanggap na kayo ng banal na Espiritu, bakit ko pa ipapatong ang kamay sa inyo? Ang susunod na hakbang ninyo ay sundin ninyo at isabuhay ang mga utos ng Panginoon Jesucristo, Gawa 5:32, at lumakad sa ngayon dito na nangangahulugan na kayo ay mabubuhay sa katuwiran at tatanggihan ang kasamaan at ang Diyos mismo ang siyang magpupuno lagi sa inyo ng banal na Espiritu. Pakinggan po ninyo ang katotohanan ito. Lahat po ba ng mananampalataya sa panahon ng mga apostol ay napupuspos ng banal na Espiritu? Sagot ay opo. Mapapansin niyo diyan, there were 3,000, there were 5,000 that were filled with the Holy Spirit. Pero kung papansin niyo na tila iilan lang ang napupuspos ng banal na Espiritu o punong-puno ng banal na Espiritu, sa Aklat ng Gawa, Kabanata 6, nung maghanap sila ng mga lalaki upang maglingkod, kasama ang mga ilang pamantayan sa pagpili, iilan lang po ang napili nila. Libo-libo ang nabautismuhan ng banal na Espiritu, ngayon ay 7 lang ang kanilang napili. Sa 7 yan, mapapansin ninyo na 2 lang ang tila nag-e-excel, nagpatuloy, napuspos ng banal na Espiritu. Ano ang kaibahan ng 2 ito? Ang tinutukoy ko po ay si Esteban at saka si Felipe. Ano ang kaibahan nila? Ang totoo, tila sila lang ang nagpatuloy na napupuno ng banal na Espiritu pagkatapos ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Yan nga ang ibig ko sabihin na yung mga susunod na kapuspusan ng banal na Espiritu ay nakadepende na yon sa iyong pamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Siya mismo ang magpupuno sa iyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Tesalonica, be filled with the Holy Spirit.
Meron din pong katuruan na pinagdaanan tayo at nakikita natin na yung pagpapatong ng kamay, impartation of the Holy Spirit to the believers ay ginagawa ng marami. Yan po ay isang kasinungalingan sa diablo. Tuwang-tuwa yung mga nagpapatong ng kamay, nagtutumbahan yung mga pinapatungan ng kamay, feeling nila sila ay puspos ng banal na espiritu, na tila baga itong mga ngaral na ito, silang may kontrol ng banal na espiritu, silang magkaloob ng banal na espiritu, at kung kani-kanino na lang. At sapagkat lahat ng halos ng mga nasa iglesia, mga tinatawag nating mananampalataya, ay nag-aasam ng kapuspusan ng banal na espiritu, sila naman ay nagtutumba-tumbahan. Bakit ko alam ito? Sabi ko nga po ilang beses din ako nakarating sa Singapore para lang maranasan ang pagpapatong ng kamay ng founder ng G12. Sila na ang sikat, sila na ang sentro ng mga tao, naging idolatry na. Pero katulad ng sinasabi ko na ang banal na espiritu sa mga naunang tumanggap na nito ay depende na yan sa pamumuhay mo kung paano ka lumakad upang patuloy kang puspusin ng Diyos ng kanyang banal na espiritu. Nais ko pong basahin sa inyo ang sinabi ng aklat ng Hebreo 1:9. Isama ko po yung 8 upang maunawaan natin na ang tinutukoy po rito ay ang anak, ang Panginoong Kristo. But about the Son, he says, your throne, O God, ang nagsasalita po ang Ama, tinatawag na Diyos ang anak dito, will last forever and ever, and your righteousness will be the scepter of your kingdom. Focus po tayo dito sa verse 9. You have loved righteousness and hated wickedness, therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Ano ang sinasabi niya rito tungkol sa patuloy na pagkapuspos ng Panginoon ng banal na espiritu? Ang Panginoon ay nabuhay, nasabi rito, mahal niya ang katuwiran at namumuhi siya sa masama. Pagsamahin po ninyo ang aklat ng Gawa 5:32 at itong Hebreo 1:9 na ito at makikita nyo kung paano ang isang mananampalataya ay patuloy na mapupuno ng banal na espiritu. Obey the commands of the Lord, love righteousness, hate every wickedness, and you will always be filled with the Holy Spirit. Napupunta tayo sa mga usaping yan sapagkat nais nating makita na isa sa mga dahilan ng pagpapabautismo ng tama ay upang tumanggap ng banal na espiritu ng Diyos. Ang huling talata na nais ko ipakita sa inyo tungkol sa bagay na ito ay ang nasa aklat ng mga Gawa, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 7, ganito po ang sabi rito. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So may mga mananampalataya na nang marinig ni Apostol Pablo na hindi pa sila tumatanggap ng banal na espiritu, hindi pa sila napupuspos ng banal na espiritu, ay pinuntahan niya ang mga ito. They answered, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So Paul asked, then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Nagpa-bautismo sila muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. They were about 12 men in all. So makikita nyo, hindi po sapat para sa mga apostol na sila ay tumanggap ng Ebanghelyo o sumampalataya sa Panginoon. They needed to be filled with the Holy Spirit, but before they were filled with the Holy Spirit, they needed to be baptized with the baptism of the apostles. Okay, magpatuloy po tayo. Tignan pa po natin ang isang sinasabi kung gaano kahalaga ang bautismo sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang Colossus 2:11 hanggang 13. Ganito po ang sabi, in him you are also circumcised in the putting off of the sinful nature, not with the circumcision done by the hands of men, but by the circumcision done by Christ. Having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God who raised him from the dead.
Dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas ay mapapansin natin na pinaparalel niya ang pagtutuli at ang pagbabautismo sa tubig. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pagtutuli ay nagpasimula po kay Abraham. Sa Genesis 17 ay mapapansin doon o mababasa doon na ito ang ibinigay ng Diyos na tanda sa mga lahi ni Abraham na tinatanggap nila ang pakikipagtipan ng Diyos sa kanila kapag sila ay nagpatuli. Pero ang punto po diyan, na kapag sila ay galing sa salinlahi ni Abraham at nagpatuli, saka lang po sila pumapasok sa tipan sa Diyos. Ang tipan ay napakahalaga para sa Diyos. Hindi po makikitungo ang Diyos sa sino mang hindi pumasok sa tipan sa Kanya. At wala ring karapatan ang sino man na umangkin ng mga pangako ng Diyos kung siya ay hindi nakipagtipan sa Diyos. At yan ang dahilan kaya ang Panginoon ay naparito upang ganapin ang bagong pakikipagtipan ng Diyos sa tao. This is the new covenant in my blood which is poured out for you. Sinabi niya, nang ibig sabihin ng bagong pakikipagtipan, unang-una mga Hudyo po ito, ang kausap ng Panginoon, na kapag sila'y pumasok dito sa bagong tipan ng Diyos sa kanila, tapos na sila doon sa luma. Ang tinutukoy doon ay yung kay Moises. Pero ang punto na nais kong linawin dito, na kung paano ang pagtutuli ay napakahalaga para sa mga Hudyo upang makapasok sa pakikipagtipan sa Diyos. Maalala niyo ba na si Moises ay hindi po natuli dahil siya ay pinanganak sa panahon ng Gestapotite? At nung siya ay gusto nang maglingkod sa Diyos, pumapayag na pumunta sa Ehipto upang sagipin ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan niya, natuklasan ng Panginoon na hindi pala siya tuli. At dahil doon ay muntik na siyang patayin ng Diyos. Nais ko sabihin sa inyo na ang Panginoon Kristo ay nagpabautismo hindi para malinis sa kanyang kasalanan, kundi pumapasok siya sa tipan ng paglilingkod sa Diyos. Sapagkat si Moises ay ang kanyang anino sa nakaraan, ayaw niyang maniglect yung tipan o yung simbolo ng tipan ng Diyos sa kanyang pagpasok sa ministry, hindi katulad ni Moises. Ngayon ay balikan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo rito sa mga taga-Kolosas, na ang ating namang tanda ng tipan sa Diyos ay ang ating bautismo. Sa mga Israelita, sinusugatan ang kanilang balat, ang kanilang laman, pero ang bautismo natin ay nangangahulugan ng kamatayan natin sa ating lumang buhay. Yan ang sabi ng Roma 6:3 at 4. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So ang bautismo natin ay mas mabigat ang kahulugan nito. Kamatayan ito sa ating lumang pagkatao, sa ating laman. Samantalang sa mga Hudyo ay sugat lang. Pero ang punto, sino mang hindi nagpapabautismo, ay tila pumasok sa kontrata na hindi niya pinipirmahan sa ibabaw ng kanyang pangalan. Kapag ganyan po ang nangyari, yung kontrata ay invalido. Hindi po yan katanggap-tanggap. So maging sa Diyos, kapag hindi ka nagpabautismo, hindi ka pa pumipirma ng iyong tipan sa Kanya, ng iyong kontrata sa Kanya. Ginagamit ko yung salitang kontrata, pero malaki po ang kaibahan niyan sa tipan. Sa pakikipagtipan sa Diyos, hindi mawawala ng bisa ang bagay na yan hanggat hindi namamatay ang isang tao. Samantalang ang kontrata, you can breach sa contract, walang bisa mo yan, magrarason ka lang at hindi kailangang may mamatay. Yan ang isang malaking kaibahan ng kontrata sa covenant. Kaya kung kayo ay magpapabautismo o kaya kayo ay sumampalataya na hindi pa kayo nagpabautismo, hindi pa kayo nakikipagtipan sa Diyos, you haven't had your signature on that covenant. Now, kung ipinagutos ito ng Panginoon nung una pa kay Juan Bautista, bakit hindi niya ito i-require? Kung ipinagutos ito ng Panginoon sa Great Commission, bakit nga ba magiging pabaya siya sa bagay na ito? So, ipinapakita ko po sa inyo na ito ay napakahalaga na bahagi ng ating pagpasok sa tipan sa Diyos at pagiging Kristiyano. Basahin ko po sa inyo ang Marcos 1, talatang 4. Sundan po ninyo at tingnan natin ang katotohanan ito tungkol sa bautismo. Marcos 1:4. Sabi po rito,
And so John came baptizing the desert region and preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sin. Basahin niyo muli. Alinawin niyong maigi kung ano sinasabi rito at makikita niyo na ang kapatawaran ng Diyos ay kapag pinagsama natin ang pagsisisi at pagpapabautismo, doon lang tayo nililinis, pinapatawad ng Diyos. At maalala ninyo ang pangangaral ni Apostol Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, so that you may receive the gift of the Holy Spirit. Nasanay tayo na kapag meron pong pagkalungkot, lalo na kung may pag-iyak ang isang tao, yun ang pagsisisi at sapat na po yun para sabihin natin na lininis na siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Nais kong linawin na para sa mga baguhan, kung hindi ka nagsisi at nagpabautismo, wala pang paglilinis na nangyayari sa iyo. Walang paglilinis ang Diyos. Yan sinasabi at ipinapakita ng salita ng Diyos. Kung ikaw naman ay mananampalataya na at ikaw ay born again na, ang utos sa iyo, kung ikaw ay nagkasala, confess your sins to God. Hindi mo kailangan pumunta sa isang tao para magpabautismo ulit. Pero kung naunawaan mo na yung iyong naunang bautismo ay tila hindi katulad ng itinuturo ng Biblia, magpasya ka sa buhay mo. Sinasabi ko ito sapagkat ako mismo ay 3 beses nang nagpabautismo. Nais ko na rin sabihin sa pagkakataong ito na hindi ko binibilang yung bautismo ko nung ako ay sanggol pa. Maalala ko nga na ako ay bininyagan, ako raw ay 7 years old na. Sabi ng aking ninang na dahil ako ay malaki na, hindi nila ako kinarga. At nung dumating na yung pare sa harapan niya, hinanap daw ako kung nasaan ako, nandun na ako sa malayo na nakikipaglaro sa ibang bata. Dahil yung panahon na yun ay fiesta. Ang binyag po kasi ay wisit o buhos. Samantalang ang bautismo na galing sa salitang bapto ay ibig sabihin lubog. So alam natin na yung ating ginawa o yung ginawa sa atin nung tayo ay sanggol pa ay not counted po yun. Hindi yun pwedeng sabihin na tinupad natin ang nais ng Diyos sapagkat unang-una hindi natin naunawaan o narinig ang mabuting balita tungkol sa Panginoon. Kung tayo ay sanggol, hindi rin tayo makaunawa. Paano natin masabi na tayo ay sumampalataya at mabautismuhan? At dahil tayo ay baby, ay hindi rin pwede na tayo ay nagsisi. So makita nyo na yung ating unang bautismo na tinatawag na binyag, ay hindi talaga counted yun. Walang kabuluhan yun. Tradisyon yun ng ating kinagisnang reliyon para tayo ay itali sa kanila. Kalimutan na natin yun. Ikwento ko po sa inyo ang pangalawa kong bautismo nung ako po ay 15 years old. Natakot po ako dahil sabi nila darating na si Jehovah nung panahon na yun, 1975. Nagmadali akong kailangan malikom ko yung 100 hours na requirements para ako ay bautismo, 100 hours sa pagbabahay-bahay, pamimigay ng tracts. Nabautismo na ako sa dulo ng taon na yon, ng 1975. Ang problema, wala pong dumating, niloko ako. Yung kasunod naman ay sa Bunlo, Bukawi, Bulacan. Isinama ako sa parang sama-samang fellowship doon. Baguhan po ako noon na nag-a-attend sa mga gawain. Nung nandun na nga kami, biglang nag-announce na magkaroon ng water baptism. Wala po akong kadadalang damit, kaya ay bihisan. At doon po ay pinilit akong magpabautismo na hindi ko naunawaan. Sa habag ng Diyos, pagkatapos ng ilang taon pagka-backslide ay nakabalik ako. Hanggang sa ako ay ibinilang na isang leader ng iglesia, nagkaroon kami ng bautismo sa Batangas. Malayo po yun, mga 3 oras na lakbayin. Nung matapos ng magbautismo, nag-a-assist po ako bilang assistant pastor, ay sinabi ko doon sa pastor, Pastor, ako rin bautismohan mo. Nagulat po siya dahil alam niya ako ay bautismado na. Sinabi ko sa kanya na bautismohan na po ako, pero ito ay pasya ko ngayon, alam ko kung ano ang aking ginagawa, at ito ay desisyon ko sa aking buhay. At ako ay kanyang binautismuhan. Pagkatapos ng ilang gabi o ilang araw, nagkaroon kami ng gawain na tinatawag na Baptism of the Holy Spirit. Ewan ko po kung ano mga ginawa ng aking mga kasama. Marami-rami rin kami, halos aabot kami ng 30 sa lugar na yon, ng gabing yon. Pero alam ko na ako'y nagsalita ng ibang wika na hindi ko naunawaan. At ang mahalaga pa, kinabukasan ay nagpasimula akong mangaral
Nangyari sa akin yung sabi ng Gawa 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You shall be witnesses unto me, unto Judea, Jerusalem, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Pero dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika, halos 2 beses lang nangyari sa akin yon. Natakot ako dahil hindi ko pa lubusang naunawaan yung mga bagay na ganyan noong araw dahil ako ay baguhan sa pagbabalik sa Panginoon. Yan po ang aking patutuo tungkol sa tamang bautismo sa tubig at ang bautismo ng banal na Espiritu. Nais ko kayo ibalik sa Gawa 22, basahin natin ang talatang 16. Ganito po ang sabi. And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. Ito po ay patutuo ni Apostol Pablo rito na sinasabi niya kung anong nangyari sa kanya nung tumanggap siya ng banal na Espiritu at kung ano ang iniutos ni Propeta Ananias sa kanya. Get up and be baptized, wash your sins away. Sa marami, dahil ang bautismo ay symbolical lang, pero kung papansinin nyo maigi dito ay mapapansin nyo, makikita nyo, na sa panahon na yan ng pagpapabautismo ay doon din nililinis ng Diyos ang isang mananampalataya. Doon pa lang nangyayari ang kapatawaran ng kasalanan, kasama ang pagsisisi at ang pagpapabautismo. So marami na akong nasabi tungkol dito. Ang bautismo o ang pananampalataya at ang bautismo ay hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kasama na rin dyan ang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. At yan ay mapapansin natin na requirements upang ang isang mananampalataya ay tumanggap ng banal na Espiritu. Siyempre, tingnan po ninyo, no? Na kapag tayo na bautismohan, nilinis tayo ng Diyos, parang sabihin natin, tinanggal lahat ang ating karumihan, pinatawad tayo ng Diyos. So, handa na po tayo na maging sisidlan ng banal na Espiritu. Hindi maaari na hindi tayo nilinis ng Diyos at pagkatapos ay papasok sa atin ang banal na Espiritu. Ito ay banal. Kailangan muna na nalinis ang sisidlan at saka ito pupunuan ng Panginoon. Sa Marcos 1:8, balik po tayo rito, meron pong isang bagay na mahalaga rito. Sabi rito, I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Pinapakita po rito na sa normal ay nauuna ang paglilinis sa pamamagitan ng tubig at pagkatapos ay ang bautismo naman ng banal na Espiritu. Marami na po akong naipakita sa inyo na ganyan, na ang normal na proseso ay kailangan munang malinis upang sa gayon ay maging handa sa banal na Espiritu. Sa Galatia 3:27 at Hebreo 10:22, i-check nyo na lamang po sa inyong mga Biblia. Pero sa dalawang talatang yan ay sinasabi na pagkatapos ng bautismo sa tubig ay saka tayo dinadamitan ng katwiran ng Panginoon Kristo. Pareho lang po yan sa paglilinis sa atin sa lahat ng ating karumihan at ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang kalinisang ginawa ng dugo ng Panginoon Kristo, pero nangyari yon dahil sa ating pagpapabautismo. Alam niyo po, minsan ay sinasabi natin na hindi makatotohanan ang mga bagay na ito. Naniniwala tayo na kapag tayo nagpupuri sa Diyos, umaawit sa Diyos, ay may epekto sa Diyos, may nangyayari na bagay na hindi natin nakikita. Pagka tayo ay nananalangin, ay naniniwala tayo na may nangyayari na bagay na hindi natin nakikita. Gayon din naman pag nagpapatong tayo ng kamay, ay meron itong bisa. Pero bakit iniisip ng marami na pagdating sa bautismo ay wala lang? Purely symbolical. Mahalaga lang yan na gawin ng isang mananampalataya. Pero wala naman palang nangyayari. It seems to be absurd. Pero mas mahalaga itong mga ipinapakita ko sa inyo mula sa salita ng Diyos. Mga katotohanan na dapat ay tanggapin. Basahin po ninyo itong dalawang ito na binanggit ko sa inyo. Galatia 3:27, Hebreo 10:22. Ang susunod ay nais kong makita. Yung paulit-ulit ko nang sinabi, gusto kong pansinin niyo muli, na ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. Oo nga naman, kasi ang kaligtasan natin ay sa kasalanan. Kapag pinatawad tayo ng Diyos. So makikita natin na magkakasama lahat ito. Kapag tayo ay nagsisi at nagpabautismo, pinapatawad tayo ng Diyos. Nililinis tayo ng Diyos sa panahon ng ating bautismo. At dahil tayo ay nilinis, nangangahulugan na pinatawad tayo, at yun ang ibig sabihin nang niligtas tayo sa ating mga kasalanan.
Niligtas tayo sa lahat ng kabayaran ng ating kasalanan. Meron pa pong isang talata na tila mahirap tanggapin ng mga tao na walang nangyayari sa panahon ng bautismo. Sa verse 21 ng 1 Peter chapter 3, ganito po ang sabi, "And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ." So dito ay makikita natin na it saves you. Pero dahil naunawaan nga natin na yung bautismo ay paglilinis, pagpapatawad sa kasalanan, yun din ang ibig sabihin ng salvation dito o ng saves you dito. Dahil doon tayo nililinis ng Diyos. Kaya po nalilito ang marami sa bagay nito sapagkat ang inaakala nilang kaligtasan ay niligtas na sila ng Diyos sa impyerno o sa kanyang puot at hindi sa kasalanan na kung saan ay pinapatawad tayo ng Diyos. Ang susunod ko nais pakita sa inyo ay ang Roma 6, 3 hanggang 5. Nais ko po kayong dalhin doon at muli ay basahin sa inyo ito. "Or don't you know that all of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His resurrection." So ang bautismo ay larawan ng kamatayan natin sa ating laman, sa ating lumang pagkatao. Malalaman natin na tayo ay talagang nagtataglay ng banal na espiritu kapag tayo ay inangat mula doon at makakapabuhay tayo ng bagong buhay kay Kristo. Kasi hindi mo kayang mabuhay ng bagong buhay sa sarili mo. You needed the Holy Spirit to lead and guide you. At para bigyan ka ng kauhawan ng mga bagay sa Diyos tungo sa kaalaman at pagbabago ng iyong buhay. Magkakalakip ang lahat ng mga ito na napakahalaga sa buhay mo. Pero nagpapasimula ito sa kamatayan mo sa iyong sarili, nangangahulugan sa bautismo, na kung ito ay totoo, marami talaga ang mangyayari. Magiging totoo yung sinabi ng 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away. All things became new." So sabi ko rito, water baptism, where the believers are dead, buried, and was resurrected with Jesus and attain a new life. Death, kamatayan, buried, pagkalibing, resurrection, muling pagkabuhay ng isang bagong buhay kasama ang Panginoon. Tulad ng sabi ko, lahat ng ito ay magkakalakip na nagpapakita na napakahalaga ng bautismo sa tubig ng isang tunay na mananampalataya. Nabanggit ko doon sa aking pagpapasimula na ang bautismo sa lumang tipan ay tila hindi nakikita, pero meron lamang pong kaganapan doon na kung saan ang mga Israelita ay binautismuhan pala ng Diyos nang sila ay tumawid sa dagat na pula. Ganito po ang sabi ng 1 Corinto 10:1-2. "For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud, and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea." Yung palang pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula ay symbolical of water baptism. And so they were baptized in there. Pero ito ang gusto kong makita ninyo, na doon sa pagtawid nila sa dagat na pula, niloob doon siguro ng Panginoon na ang dagat na ito ay tawaging pula na kulay ng dugo, bilang simbolo ng dugo ng Panginoon Kristo. Pero ang isang bagay na kailangan nating maunawaan, na nung sila ay nakatawid na, ay hindi na sila kayang habulin pa ng Paraon. Pero mapapansin nyo, na nung sila ay tumatawid, maraming struggle, at makikita natin, mapapansin natin na yung kanilang mga problema, ang Diyos ang lahat ng gumawa. Nilipol ng Diyos ang lahat ng humabol sa Kanya. Kailangan lang nilang willing na tumawid sa dagat na pula. At yan ay larawan ng ating bautismo. Hindi natin nakikita ang matinding struggle doon. Nais tayong pigilan ng dyablo para gawin ang bagay na ito dahil alam niya na kapag tayo ay nagpabautismo, tapos na siya.
So ang bautismo ay hindi lamang po pakikipag-ugnayan sa Diyos, pakikipagrelasyon sa Diyos, kundi pakikipag-break din kay Satanas. Break na ba kayo ni Satanas o meron pa siyang kaugnayan sa buhay mo? Magsisi ka, magpabautismo, at makikita mo ang Diyos ang gagawa. Lahat ng iyong nakaraan ay papawiin ng Diyos. Pag ikaw ay nagpabautismo, nasolusyonan ang lahat ng iyong nakaraan. Kapag ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu, ay siyang tuloy mo sa iyong hinaharap. Kailangan mo lang sumunod sa isang bagay nito na mahalaga sa iyong buhay. Pinapakita ko sa iyo na kapag hindi ka nalinis sa pamamagitan ng bautismo, hindi rin ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang kanyang banal na Espiritu. Kailangan lang na maging totoo ka sa iyong puso. Nais mo talaga ng pagbabago sa iyong buhay. Nais mong makipagrelasyon sa Diyos ng totohanan. Pag nakita ng Diyos na totoo ang bagay nito, ay ipagkakaloob niya sa iyo ang iyong inaasam na mapuspos ng banal na Espiritu. Hindi ko po nais na maging mahirap para sa isang tao o mananampalataya ang pagpapabautismo. It should not be a burden, but a willingness and a joy for you. Maging magalak ka sa hakbang mong ito na nais mo nang sumunod sa Panginoon. Alam ko po na marami ay ire-reject pa rin ang katotohanan ito. Minsan ay nag-seminar ako ng 50 pastor sa Calamba. Subalit walang isa man na nagpunta sa akin upang sabihin sa akin, Pastor, naniniwala ako sa iyong mga itinuro, nais kong magpabautismo upang ako'y tumanggap ng banal na Espiritu. Alam kong napakahirap sa maraming tao na sabihin mali ang kanilang natutunan. Mahirap para sa kanila na tanggapin na mali ang kanilang kinagisnan, so ayaw na ayaw nila hubakbang para ayusin ang lahat ng ito. Ang Diyos ay gumagawa lang sa pamamagitan ng katotohanan. Nakakapagtrabaho siya sang-ayon sa kanyang salita. Kapag ka ang ginagawa natin o ang itinuturo natin ay wala sa banal na kasulatan, ako'y naniniwala na hindi ito kakasihan ng Diyos o ng kanyang banal na Espiritu. Ito ang dahilan kaya insistent po ako na ituro ang bagay nito kahit marami ay ayaw, sapagkat ito ang katotohanan na nakikita ko sa banal na kasulatan. Mag-isip po tayo, magpasya po tayo, at humakbang para sa ikaayos ng ating relasyon sa Diyos. Muli, nais ko sabihin sa inyo, hindi po ako nag-aasam na ako magbabautismo sa inyo, kundi ang inaasahan ko at inaasam ko ay maging maayos ang iyong relasyon sa Diyos. Magandang araw po, pagpalain po tayo ng dakilang Diyos ng kanyang presensya at biyaya. Purihin ang kanyang dakilang pangalan.